Hallelujah. Come on, let's continue to worship the Lord like never before. God, you are so good. Hey! We worship your name. Oh, 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 oh. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah, Jesus. Come on, declare, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hey! Come on, let's continue to clap your hands for the Lord. We worship you. Come on, sing it. You are good all the time, all the time. For you are good, for you are good all the time, all the time. For you are good, you are good all the time, all the time. For you are good, for you are good all the time, all the time. For you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Yes, God. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. We worship your name, oh God. Yes, Father God, and right now, God, we will continually to declare your goodness and your greatness, God, in our lives. Hallelujah. Come on, continually to praise God, continually to worship God in this morning.
Thank you, Father. Thank you, Jesus. You're awesome. You're so great in our lives. Thank you, Father. Hallelujah, Jesus. How great you are in our lives. Thank you, Father. Oh, just continue to praise Him like never before. Oh, sing Him. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Go, let's sing there, age to age. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Come on, let's declare, how great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You declare, you're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Let's declare, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, let's declare, how great is our God. And how great is our God. Sing with me, how great
God. Hallelujah, Jesus. Go on in your own houses, in your own places, just declare your praises to Him. Hallelujah. You are great God. He's our God. Come on, let's declare how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come and declare you're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Brother Nasa, you're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Tunay nga po na dakila ka. Tunay nga po na napakabuti mo, Ama. Come on. For 30 seconds, I just want you don't just watch in your gadget, on your cell phone, your laptop. I just want you to declare your praises to Him in the 30 seconds. Hallelujah, hallelujah, Father. Come on, let's fill this place with His presence. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. You are great. You are awesome in our lives, oh God. Thank you, Father. Thank you, Lord. And Lord, right now, sa umaga pong ito at sa araw na ito, Panginoon, Lord, walang ibang pangalan lang siyang itataas, kundi ang pangalan mo lamang. Father, in this morning, Lord, today, God, Lord, we just want to praise you and to glorify you, God, in spite of these trials, in spite of the circumstances that we have, in spite, Panginoon, ng mga nangyayari sa paligid namin, Lord, hindi kami mapipigilan magpuri, hindi kami mapipigilan, Panginoon, na ideklara ang pangalan mo na napakabuti mo, oh God. Lord, you're the name above all names, oh God. Your name is above all sickness, oh God. Your name is above all our worries, our anxiety, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. So, Lord God, right now, in this morning, Lord, we just continue to welcome your presence, God. And Lord, we acknowledge you, God. We acknowledge you, God. We acknowledge you, God, that you are the Lord of Lords and the King of Kings, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And Lord, right now sa aming tagapagsalita sa umaga mo, to continue to bless your speaker, God, in this morning. Lord, prepare our hearts, prepare our minds, our ears, oh God, to receive the word, God. Maraming pong salamat. Come on, can you give the best love offering to the Lord? Hallelujah. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. And everybody say, amen and amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat at muli narito po tayo para po sa ating online service. Ito po ay ang una nating online service para sa buwan po ng August. Napakabilis ng panahon sapagkat hindi natin napansin na nakalipas na pala ang kalahati ng taon. Pero ganun pa man po, naniniwala ako na lahat po tayo ay patuloy na iniingatan at ginagabayan ng Panginoon.
Kaya ngayong umaga po, sisimulan po natin. By the way, series break po tayo for this month. But still, I know God has a message for all of us. And ihanda po natin ang ating mga sarili. So sabihin mo sa katabi mo, wag mo muna ako istorbohin ha. So wala muna tayong pakilamanan. No? So gusto ko po, alisin muna ninyo kung ano man yung mga distractions dyan sa inyong paligid, yung mga hawak ninyong mga makakalito sa inyo, makakagulo sa inyo, itabi na po muna natin. Tayo po ngayon ay makikinig ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, ang namin sa langit. Maraming po salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa patuloy po ninyong pag-iingat at pagsama po sa amin sa araw-araw. Lord, sa amin pong pakikinig ng salita, dalangin po namin ng Diyos na patuloy kang mangusap, Panginoon. Hiniling po namin ito sa pangalan ni Jesus na kami ay patuloy na lumago sa amin pong pananampalataya sa kabila po ng mga nararanasan namin pagsubok, sa nararanasan namin pandemya. Alam po namin, Panginoon, na ikaw pa rin ang Diyos na may kontrol at may hawak po ng aming buhay at maging ng aming bansa. Salamat po. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, magandang umaga po. Alam niyo po, ako po ay nagtatanong at nananalangin because for the past few days, katatapos lang po ng ating prayer and fasting. So, I am asking God, Lord, ano ba ang mensahe mo para sa ating po mga kapatid? At alam niyo po, sa totoo lang, I'll be honest with you, I'm really experiencing some struggles this past days or week because of the situations that is happening around us. But gaya po na sinabi ko, God is sovereign. God is in control. Ang dami po natin mga uncertainties, no, sa paligid po natin, lalo po kung tayo ba ay babalik sa MECQ o tayo ba ay magpapatuloy sa GCQ, magiging mas maayos na ba ang ating buhay, babalik na ba sa normal. Ang dami po mga tanong sa isip natin. At considering the fact na nakikita po natin ang mga epekto sa buhay, kabuhayan ng ating mga kababayan, hindi po natin maiwasan na talagang mag-isip at magtanong. But I do know one thing, church, listen to me. Isang bagay lang po ang malinaw po sa akin. Meron pong purpose ang Panginoon sa lahat po ng mga nararanasan ng kanyang mga anak, lalo na po sa panahon ng pandemya. At ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, na-share ko po ito sa aking sa network ko po. But I want to share this to all of you because I know this is for all of us. Ang ating po pag-uusapan is entitled Transformed by Trouble. Transformed by Trouble. Yes po. Bagamat hindi po nais ng Diyos na tayo makaranas ng trouble, alam ko po nang nais ng Panginoon na tayo mabuhay ng mapayapa. But still, there are times God allows us to experience those things. At ang sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 7, ang sabi po rito, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." Okay, for our light, ang sabi, and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Hallelujah. Mga kapatid, may purpose po ang Diyos sa lahat po ng problema na atin po pinagdadaanan. At isa po sa masasabi nating purpose ng Panginoon, main purpose ng ating Panginoon is for us to grow up. God wants us to grow up. No? Ginagamit po ng Diyos itong mga sitwasyong ito para lalo po tayong tumibay at ma-mold yung ating pong character. Ang sabi nga po ng isang French author na si Madame Guyon, "It is the fire of suffering that brings forth the gold of godliness." No? Kagaya daw po ng ginto na pinatutuo, pinadadaan sa apoy upang maalis po yung kanyang mga impurities.
Gayun din po, sabi niya, it is the fire of suffering that brings forth the gold of godliness. So yan po ang isang purpose kung bakit po tayo hinahayaan o inaalaw ng Lord na dumaan. Pero meron pong warning, meron pong babala ang ating Panginoong Hesus na sa tuwing tayo daw po ay dadaan sa isang problema o pagsubok sa ating buhay dito po sa mundo. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart. Sabi po niya, I have overcome the world. Sabi po niya, take heart. Bagamat tayo daw po, ay dumadaan sa problema, sa pagsubok, sinasabi po ng Panginoon ito, para alam po natin at magkaroon po tayo ng kapayapaan sapagkat alam po natin ng ating Panginoon ay tapat, Ang sabi niya, you may have or you will face troubles in this world, but take heart because I have overcome the world. So in other words, sinasabi po niya, take courage, magpakatatag ka, anak. Bakit? Sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundo. Hallelujah. Kapatid, we serve a God that is victorious. Amen po ba? Alam niyo, wala pong immune sa suffering. Wala pong tao o Kristiyano na immune po pagdating po sa suffering. Wala pong exempted sa problema. Ang totoo nga po niyan, life is a series of problems. Meron kang problema ngayon, masosolve yan, pero sa mga darating na linggo or buwan, may panibago ka rin problema, pero masosolve din yan. So it is a series, Pero may solution po. May solution dyan. Hindi man malaki lahat po ang mga problema ang ating pinagdadaanan, but all are significant in God's growth process. Yung growth process po na tinatawag ng Panginoon, lahat po yan ay importante yung mga pinagdadaanan po natin. Kaya po si Peter, inassure po niya tayo na ang problema ay normal sa tao. Wala pong tao na walang problema sa totoo po. Tama po ba? Di ba? That is the reality, Pero sabi niya, hindi dapat tayo mabagabag. 1 Peter, sabi po niya, chapter 4, verse 12, okay? Don't be bewildered, or surprised when you go through fiery trials ahead. For this is no strange, Sabi niya, hindi to kakaiba sa atin, or unusual thing that is going to happen to you. Huwag ka daw magtaka. Huwag kang magulat kung dumaan man ikaw sa mga matitinding pagsubok sa buhay sapagkat hindi to bago, This is not something unusual that is going to happen to us. Kapatid, ginagamit po ng Diyos ang mga pagsubok na ito for us to draw closer to God. Para lalo po tayo maging malapit sa Diyos at lalo nating makita ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos. In times of troubles, in times of hardship, in times of problems or trials, doon po natin nakikita ang faithfulness ng Diyos at doon po natin nakikita how the hand of God moves mightily and faithfully in the midst of problem. Okay? Amen po ba? Kaya po nito, ilang buwan na ba tayong nasa pandemya? Nakalagpas na ang kalahati ng taon. Di po ba? Di natin namalaya. Tapos na yung kalahati ng 2020. But still, we are here. We are strong. And we are still here. Worshiping God. Because God is faithful. Amen po ba? Kaya yan po yung ginagamit ng Panginoon for us to draw closer to Him. Psalms chapter 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those who are crushed in spirit. So malapit po ang Diyos sa mga basagang puso. Amen po ba? At Kanya pong nililigtas ang mga yon, Alam niyo po, kuminsan, yung atin pong most profound and intimate experiences pagdating po sa worship, kadalasan po nararanasan niya sa mga panahon na tayo po ay talagang lugmok. Di po ba? Kapag basag na ang puso mo,
no? Feeling mo talagang na-abandon ka, no? Wala ka ng option, ang sakit-sakit na, no? And then you turn to God, no? Sa Kanya ka lumapit at nakita mo na siya talaga ay nariyan at hindi ka pinabayaan. Marami po tayo mga po pwedeng example sa Bible na nakaranas po ng ganyan. Si Joseph, di ba? Joseph the Dreamer. Nakulong po siya na walang kasalanan. Amen ba? Si Daniel, ipinatapon sa lion's den. No? Pati yung kanyang mga kaibigan din, no? Ikinulong sa lumalagablab na pugon na talaga ang tindi ng apoy. Amen ba? At kahit po si Apostle Paul, no? Ang dami pong pagsubok ang kanyang pinagdaanan. Pero hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Amen. Lahat sila iniligtas ng Diyos. And as a result of that, they were drawn closer to God. Lalo pang tumibay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Kapatid, tandaan mo, ang Diyos higit na mas malaki kaysa problema mo. At naniniwala ako, patuloy kang manampalataya sa Diyos, patuloy kang manatili sa Diyos, at ang Diyos hindi ka pababayaan. Hallelujah. Alam niyo po, wala pong may gusto ng problema. Sa totoo lang. Wala po sa atin. Ang magsasabi, uy, gusto ko yan, problema, wow, sarap niyan. Hindi po, no? But sometimes, no, problems forces us to look to God. Itong mga problemang ito ang nagbibigay sa atin ng realization na tumingin tayo muli sa Diyos at magtiwala ulit tayo sa Diyos imbes na po sa ating mga sariling kakayanan. No? Ito po yung itinestify ni Apostle Paul sa 2 Corinthians, no? Chapter 1, verse 9. Ang sabi ko niya rito, we felt we were doomed to die and saw how powerless we were to help ourselves. But that was good. Sabi niya, that was good. For then, we put everything into the hands of God, who alone could save us. So yung po sinabi ni Apostol Pablo, napakiramdam niya, talagang mamamatay na siya. At talagang powerless, hopeless na siya. No? But then, sabi niya, nakabuti yon. Bakit? Sapagkat dito ko mas nakita, no, ang kamay ng Diyos, no? At siya lamang ang talagang tumulong at nagligtas sa amin. Amen po ba? So church, listen to me. Ano pa man ang dahilan niyan, no? Walang problema ang nangyari na hindi po pinahintulutan ng Diyos. Amen. Basahin po natin sa Romans chapter 8, no, very familiar po marami dito, verses 28 and 29. Ang sabi po ng author dito, we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. For God knew His people in advance and He chose them to become like His Son. Hallelujah. Ang ganda po ng verse na to, mga kapatid. Pero sa totoo lang, isa po to sa mga misquoted verse sa Bible. No? Pag hindi po natin tinignan sa tamang perspektibo ito, maaari pong sabihin, ay nako, kaya pala tayo naghihirap kasi kalooban ng Diyos, may purpose ang Diyos. Kaya pala tayo nagkakaganito dahil merong plano ng Diyos. Ilagay po natin sa tamang perspektibo ito. So atin pong himay-himayin ito, no? Hindi po sinabi dito that God causes everything to work together sa pamamaraan na gusto mo. Okay, malinaw po yun, ha? Hindi po ito akma, no, that God causes everything to work together sa pamamaraan na gusto natin. Okay? At hindi rin po sinabi dito na God causes everything to work together para magkaroon tayo ng happy ending sa mundo. Hindi po ganon. Marami pong mga happy ending sa mundo. Okay? Pero ano po bang ibig sabihin nito? No? Alam naman natin na lahat na yun nga, we live in this fallen world, no? That is why God told us to always pray, no?
Ano bang ibig sabihin nitong binasa nating Romans 8:28 to 29? Himay-himayin po natin ito, okay? Para po maintindihan natin. So, una po sinabi diyan, we know. Diyan po nagsimula ang talatang yan. We know. So, ibig sabihin, hindi po to something na hindi natin alam o bago sa atin. We know. Our hope in difficult times is not based on positive thinking or optimism lang. Okay? Hindi to something na haka-haka lang, no? Kasi ang sabi, we know. Alam mo, no? Alam mo na rin. Alam natin, no, na ito ay isang kasiguraduhan na nakabase po sa katotohanan na ang Diyos ay what? Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay tapat. He is a sovereign God and He is in complete control of our universe. No? At mahal na mahal ka ng Diyos. That is something that we know. Okay? Hindi po yan katang-isip lang. We know that what? That God causes. Sabi nito, that God causes. Ibig sabihin, kapag may nagkukos po, no, meron pong nagdisenyo ng lahat. Pag may nagpapahintulot, meron pong nagdidisenyo o meron pong nagdisenyo ng lahat. We are not a product of accident. We are not a product of chance. Meron pong master planner. At ang nag-master plan po ng lahat ng yan ay ang Diyos. Tayo nagkakamali pero ang Diyos hindi. God cannot make a mistake. So we know that God causes. Lahat pinahintulutan. Ang alin? Everything, di ba? Sabi, everything. God causes everything. So God's plan for your life involves all that is happening to you. Ibig sabihin, kasama dyan pati yung mga pagkakasala natin noon, no? Samantalang alam naman natin na bakit Lord nayaan mo ako magkasala? Sometimes God allows those things. Alam niyo po sa buhay ko, tinanong ko rin ang Diyos tungkol dyan eh. Panginoon, bakit mo inalaw ako na 15 years ng buhay ko maging pasaway ako o maging pasaway ako ng lipunan? No? Alcoholic, nakatikim ng bawal na gamot. Bakit Lord? Sayang, 15 years ko. Di sana ginamit mo na ako nung pa. But still, God allowed those things, no, na maranasan ko. Why? Because yun din po ang gagamitin ng Panginoon, yung patutuo ng aking dating buhay. Upang marami mga tao na dumadaan po ngayon sa ganung sitwasyon, makita po nila na talaga ang Diyos po ay nagbabago ng puso ng tao. Amen po ba? So kahit po yung mga plano, yung mga achievements mo, yung mga failures mo, no, lahat po, everything in your life, God can turn our worst defeat into a great victory. Okay? Napagwagian po ni Jesus yan sa cross ng Kalbaryo. Amen po ba? So God, no, we know that God causes everything to work together. Sabi mo, to work together. Yan. Sabi mo, to work together. Amen. So pag sinabi po natin together, hindi po ibig sabihin yan is separate, di ba? Kasi nga, together. So pag to work together, lahat po nangyayari natin sa buhay natin, no, yung mga events sa buhay po natin, they all work together in God's plan. No? So hindi po dapat ihiwalay yon. Apart from God nga, di ba? We cannot do anything. So ang buhay po natin dapat nakakonekta sa Diyos. Amen po ba? So pag sinabi natin na tayo mga anak ng Diyos, no, ay patuloy na sumusunod at nagpapasakop sa Diyos, and yet something happen in our lives na hindi po natin, no, na maunawaan, no, dumadaan tayo sa pagsubok o problema, asahan po ninyo, those things work together according to the plan of God. So pati po yung mga masasaya at yung mga malulungkot na pangyayari sa buhay mo, para po yung mga sangkap na kasama po sa purpose ng Diyos. In example ko nga po in one of our life group meetings, no, yung paggawa ng cake. Bagamat hindi po ako marunong gumawa ng cake, pero di ba ang cake ay napakasarap, di ba? Alam naman natin yan, paborito ng marami yan. Pero may mga iba't ibang sangkap po yan eh.
di ba? Meron niyang yung harina, yung flour, di ba? May itlog, may asin, di ba? May asukal, may langis, di ba? May oil, di ba? Mantika pala, hindi langis. Mantika, no? So, pag tinikman nyo po yan separately, yung mga ingredients na yan, hindi nyo ma-appreciate, di ba? Pag tinikman mo mag-isa yung mantika, di ba? Hindi mo ma-appreciate. O yung harina, tinikman mo, di ba? Pero kapag pinagsama-sama mo yan, no? Minix mo at talagang binake mo, ay napakasarap. Di po ba? So ginagamit po ng Diyos na sangkap yung mga pangyayari sa buhay natin upang maging mas masarap po, no? At maging mas maganda ang iyong patutuo, no? Kaya po, wag po tayong panghinaan ng loob, no? So, ang sabi ito, it work together for the good. Always for the good, kapatid. Tandaan mo. Basta plano ng Diyos para sa buhay mo, it's always for the good. At tandaan ninyo, itong salitang ito, para po ito sa mga anak ng Diyos na patuloy na sumusunod sa Kanya. And yet, nakakaranas po ng problema at asahan mo, it always work for the good. Amen ba? Hindi po ibig sabihin nito na everything in life is good, no? Na hindi na kayo makakaranas ng problema, no? Wala pong fairy tale. Hindi po tayo fairy tale. Kaya sabi nga ng Panginoon, di ba kayo na, in this world, you will face trouble of many kinds, eh. So, sa Disney lang po nangyayari yung fairy tale. But in real life, no? Bagamat dumadaan po tayo sa mga pagsubok, it's always for the good. Okay? It is always for the good. Ang buhay po talaga dito sa mundo, masasabi natin kung minsan hindi po fair, no? Kapatid. Kasi nga po, hindi talaga fair, no? Bakit? Kasi nandito po tayo sa fallen world. We live in a fallen body, no? Corruptible body, a body that was disfigured by sin, but thank God, no? Salamat sa Diyos. Bagamat tayo po ay nasa corruptible body, no? Ginagamit niya ang basag na tao, no? Ang basag na tao upang buuin muli ito para po sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Alam niyo po, nakakatuwa po isipin po sa Bible nung na-share ko nga po noon. Maraming beses na ginamit ng Diyos sa Bible ang mga taong may madilim na nakaraan. Okay? I've cited po 4 po na babae sa Bible na hindi po maganda ang past, pero ginamit po ng Panginoon mightily, no? Kagaya po ng mga nabanggit ko noon, si Tamar. Sino ba si Tamar? Si Tamar po makikita niyo sa Genesis 38 yan. Yan po ay naging asawa ni isa po sa mga anak ni Judah, no? Actually, firstborn son ni Judah si pero naging widow po ito si Tamar. At dahil po naging widow siya, ay napangasawa po niya yung younger brother na si Onan. Okay? And pero to si Onan po may kasalanang ginawa, no? Ayaw niya talaga magkaroon ng anak kay Tamar, no? And itong father po ni Onan na si Judah ay ginawa po ni Tamar para magkaanak siya dahil desperate na siya. Nagpanggap po siya na prostitute, no? At siya ay sumiping kay Judah at nung nabuntis po siya ay nagkaroon po sila ng anak na kambal, no? At isa nga po rito ay si Perez, no? Naging anak nila at dito po dumaan yung galing po sa lineage ni Perez. Later on ay pinanganak po si Haring David, no? Diyan po sa lineage ni Perez, no? And alam naman natin, no, sa lineage ni King David ay doon din si Jesus, di ba? So ang ginamit bago sila ay si Tamar, no? Isang babae na talagang may hindi magandang past. Sino pa? Si Rahab, no? Marami sa atin
familiar kay Rahab sa Joshua chapter 2, makikita natin, si Rahab po ay isa pong Canaanite. No? So, hindi po siya Hudyo. At hindi lang po siya Canaanite, siya po ay isang prostitute. No? So, alam naman natin, bakit man gagamitin ng Diyos ang isang prostitute, pero siya po ang mother ni Boaz. Yeah? Siya po ang nanay ni Boaz. At kilala natin kung sino si Boaz. Siya po yung napangasawa ni Ruth. No? Sino si Ruth? Si Ruth po yung daughter-in-law ni Naomi. Makikita niyo yun, iba, sa Book of Ruth, na naging widow po siya. At isa rin po siyang Moabite. No? So, hindi po siya Hudyo. Pero, nung napangasawa po niya si Boaz, siya po ay ginamit upang panganak. No? At maging, again, sa pamagitan niya, ay dun po si Jesse, yung father naman ni David. So itong mga babaeng ito na talaga namang hindi po maganda ang naging past, and yet God used them. No? They are not exactly the good reputation na masabi natin na pwedeng gamitin ng Diyos, but God brought good out of bad. Amen po ba? And Jesus came through this lineage. Okay? So, church, ano pong ibig kong sabihin dito? Listen, ginagamit po ng Diyos ang mga basag na tao. Amen ba? Kapatid, ulitin ko ito. Makinig ka. Ano man ang nakaraan mo, ano man ang mga naging kasalanan mo, kung iaalaw mo at kung magpapagamit ka sa Diyos, gagamitin ka ng Diyos. At lilinisin ka ng Panginoon. Amen ba? God is a God of restoration. Yan po ang purpose ng Diyos kung bakit tayo pinadadaan sa ganitong sitwasyon. His purpose is greater than our past. It is even greater than our sins or our pain or our problem. Malaki po ang Diyos, kapatid. Gaano pa kalaki ang problema mo pinagdadaanan ngayon, mas malaki ang Diyos natin dyan. Kaya kung dati, no, pag ikaw ay may problema noon, bukang bibig mo na lang, ang laki ng problema ko, Panginoon, ang laki ng problema ko. Alam nyo, why don't you turn your eyes on Jesus and tell to the problem, I have a big God. Mas malaki ang Diyos ko kaysa sa'yo. Hallelujah. Amen. And so, sa bandang huli po, no, God causes, no, everything to work together for the good of what? Of those who love God. Ito yung sinasabi ko kanina, no? God causes everything to work together for good for those who love God and are called. So, ibig sabihin po, itong Romans 8:28, verse 8:28 to 29, this promise is only for the children of God. Amen ba? Yung mga sumusunod, nagtitiwala, at nagpapasakop sa Diyos. Diba? Hindi po ito para sa lahat. Amen ba? Para lang po ito sa mga nagmamahal sa Diyos. Bakit? Kasi nga according to His purpose. At ano yung purpose ng Diyos? That we all become like His Son. No? Yung likeness ni Jesus Christ, makita po sa buhay natin. Amen po ba? So, hindi po ito para sa mga tao na walang ginawa kundi maglasing at pag-uwi ng bahay, bubugbugin ng misis, walang makain ng mga anak niya, at sasabihin, it always work for the good. Hindi po para sa kanila ito. Hindi po ito para sa mga taong winawaldas ang kanilang sweldo sa pagsusugal at pag-uwi ng bahay, walang makain ng mga anak, sasabihin, all things work together for the good. Hindi po. Wag po natin i-misquote ito. Amen? Hindi yung gagawa ka ng kasalanan, sasabihin mo, pag nakaranas ka na ng consequence, sasabihin mo, it's always for the good. Hindi po. Kapag ganun po naranasan ninyo, pagdidisiplina po yun. Okay? Pagpapalo ng Diyos yun. Kapag kayo nakakaranas ng problema dahil sa pagsuway. Pero, kung tayo pinakakaranas ng pagsubok o problema sa kabila ng pagsunod,
it is always for the good. Amen? Amen. So, God allows you to experience problems and troubles so that we will be molded into the image and likeness of Jesus Christ. Okay? Remember, every problem is a character-building opportunity. Ulitin ko po. Sa mga anak po ng Panginoon, kapag kayo po'y dumadaan ng pagsubok, it is a character-building opportunity for you. Hallelujah. Romans 5 verses 3 to 4, we know that these troubles produce patience, and patience produces character. Hallelujah. So tayo po ay minumold ng ating character. So mabilis lang po, no? Pag tayo dumadaan sa pagsubok, no? How do we respond to problem? Kagaya po ng pag-respond ni Jesus. Una po, tandaan ninyo that God's plan is always good. Okay? Remember that God's plan is always good. Jeremiah 29:11, the plans I have for you are plans to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. Okay? So it is important that we stay focused on the plan of God. Why? Because His plan is good and perfect. Tandaan po ninyo yan. Amen? Your focus will determine your outcome. So kung nakafocus po tayo sa Panginoon, okay, at naka-align po tayo sa will ng Panginoon, tandaan ninyo, that will determine the outcome, okay, or the result of our obedience. Okay? Tandaan nyo, the secret of endurance is to remember that your pain is temporary, but your reward will be eternal. Yan po ang kagandahan dyan. Lord, itong amin pong pinagdadaanan, temporary lang ito. Itong problemang ito, temporary lang ito. Pero kapag ito'y naipasa po namin, ay nako, yung reward po, eternal, pang walang hanggan. Second po, how to respond to problem like Jesus. Rejoice and give thanks. Ulitin ko po hindi po madali. May problema ako, rejoice, pero totoo po yun. Rejoice and give thanks. No? Hindi dahil sa nagka-problema ka, no? Kundi nagpapasalamat ka sapagkat ang Diyos ay tapat. No? Na ang Diyos ay hindi ka iniwan. Ang Diyos ay faithful. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So give thanks. Lord, salamat po. Sapagkat alam ko, lalo kong makikita yung kapangyarihan mo, yung kalwalhatian mo sa buhay ko sa mga panahon gaya po nito. Huwag po natin i-misinterpret ito mga kapatid. Ang malinaw po na dapat malaman natin ito. Hindi po naman will ng Lord na tayo ay laging dumaan sa problema. Pero for a time po, inaalaw po ng Diyos yan for His purpose. Okay? Ang will ng Diyos ay tayo ay sumunod at magpasako sa Kanya. Amen po ba? So give thanks in all circumstances because this is God's will for us. And He will use your problem, your situation to fulfill His purpose in your life. At pangatlo po, how to respond like Jesus sa mga problema po. Dito po ako magtatapos. Refuse to give up. In other words, huwag kang sumuko. Huwag kang susuko. Be patient. Okay? Be persistent. Kapatid, God is not done with you yet. Hindi pa po tapos ang Diyos sa'yo. We are still, lahat po tayo, we are all a work in progress. So do not give up. Okay? James chapter 1, verses 3 and 4. Because you know that the testing of your faith produces perseverance, let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Hallelujah. As I mentioned, character building is a long and slow process. Okay, alam niyo po yung character building na yan, lifelong yan lifelong process po yan. Okay? At hindi po yan matatapos, no? It's a long hanggat hindi pa po natatapos ang Panginoon, no? Sa iyo, huwag ka pong susuko. No? Kaya kapag tinatakasan mo ang problema mo, shortcut mo lang yung process.
At hindi po makakatulong yon. Hindi po makakabuti sa iyo. Hindi tama po yung kapatid. Okay? Kaya lalo lang natin dinidelay ang spiritual growth natin kapag ganyan. Okay? So, as a conclusion po mga kapatid, if you are facing, as all of us are, no, facing troubles right now because of this pandemic, dahil po itong mga nangyayari sa paligid natin na walang kasiguraduhan. Sa totoo lang po, kahit po ako, tinatanong po yung mga leaders natin, kailan kaya tayo magkakaroon uli ng normal na church service. Ang dami po natin mga tanong. Kailan ba matatapos itong pandemic na ito? No? Even though we are facing all these things right now, this is a time for us to really come at the feet of Jesus. No? At ask Him, ask the Lord, tanungin po natin ang Panginoon, Lord, ano po ba ang dapat kong matutunan dito sa pinagdadaanan kong ito? Ano po ang nais ninyong matutunan ko dito po sa mga struggles, dito sa mga pangyayari ito na dumadaan po sa buhay ko ngayon? This is a time for us to really come and seek the Lord. Kapatid, kung isa ka ngayon sa mga nakikinig o nanonood ngayon dyan, you are asking God regarding His plan for your life. Now is the time for you to seek God, ask God, and have a deeper conversation with Him. Talk to Him. In prayer, talk to Him. Kapatid, God speaks to us. Namumusa po ang Diyos sa iyo ngayon. And He is asking to you right now. And if you will just allow the Lord, kung hahayaan mo lang kapatid ang Panginoon, pumasok sa buhay mo ngayon, He can fix your problem. He can help you. He is the solution. Jesus is the solution. Okay. At kung hahayaan lang natin, i-allow natin, He will enter your life and He will change your life. God is inviting you right now, kapatid, to surrender your life to Him, to surrender your struggles to Him. Ipagkatiwala po natin yung ating problema, entrust it at the feet of Jesus, and you will see how God moves. Kapatid, nais kitang samahan sa isang simpleng panalangin. I know God is speaking to you right now. The Holy Spirit wants to talk to you. And I would like to lead you into a simple prayer. I want you to all to bow your head right now, and we will pray. Father, in the name of Jesus, alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. At sa oras na ito, Panginoon, naniniwala kami. Alam mo ang kalagayan ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, ang pinagdadaanan, ang pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa ngayon na nakikinig at nanonood. Ikaw po, O Diyos, ang kumilos. Ipakita mo, Panginoon, show them, O God, that you're a God that answers prayer. Show them, O God, that you're a God that is sovereign and mighty and all-powerful. Show them that you are a faithful God. Na ikaw po ang Diyos na hindi nagpapago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw po rin ang Diyos na gumagawa ng mga miracles. Ikaw pa rin ang Diyos na nagpapagaling, at ikaw pa rin ang Diyos na nagpapala, at ikaw pa rin ang Diyos na nagbibigay ng second chance. Hallelujah, Jesus. Right now, sino man sa inyo rito ngayon ang nagnanais na tanggapin ang invitation ng Panginoon, I want you all to just repeat after me for this simple prayer. Kapatid, kung ikaw ito, sumunod ka lamang sa aking simpleng panalangin. Panginoon, sige sabihin mo, Panginoon, narito po ako, lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sa oras na ito, ako po ay lubos na nagsisisi. At binubuksan ko ang aking puso
at tinatanggap kita. Sige, sabihin mo, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking hari, aking Panginoon, at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking buhay. Itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa iyong kaligtasan. Magmula ngayon, tinatalikuran ko na ang aking dating buhay. At ang buhay ko ngayon ay pag-aari mo na. Banal na Espiritu, tulungan mo ako, kabayan mo ako sa pagbabagong ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Hallelujah. Congratulations, kapatid, at asahan mo, kung isa ka sa mga tumanggap sa Panginoon at isa ka sa mga nagtitiwala sa Diyos, asahan mo, ang Diyos po ay tutugon sa iyo mga panalangin at hindi po kayo pababayaan ng ating Panginoon. Okay. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong communion at gaya po na sinabi ko, August na po ngayon, okay, at nasa second half na po tayo ng year 2020. So ihanda na po natin ang ating tinapay, okay, para po sa ating communion at ang ating saro. Itaas po natin ang tinapay at saro. Kung handa na po kayo, hallelujah. Dakilang Diyos, narito po ang tinapay at ang sarong ito. Gaya ng iyong sinabi, itong tinapay na ito, ang simbolo ng iyong katawan na siyang binayubay at dumanas ng lahat ng hirap, lahat ng parusa, lahat ng latay. Itong katawan na siyang napuno ng sugat upang kaming lahat, Panginoon, ay hindi na dumanas ng hirap, upang kami, Panginoon, makalaya sa lahat ng uri ng sakit at sumpa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong buhay. Salamat po, O Diyos, sa aming pong pakikiisa sa pagkain ng tinapay na ito. Amin pong bubinitiin ang kadakila ang ginawa mo para po sa aming kaligtasan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Kainin po natin ang tinapay. Taas po natin ang saro. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, naniniwala po kami na ikaw ang Diyos na banal. Salamat sa iyong banal na dugo na siyang humuga sa lahat po ng aming karumihan. Ang dugo na siyang dumanap sa lupa upang kami ay hugasan, linisin sa aming mga kasalanan at karumihan. Lord, we will always remember what you have done on the cross. This blood is a symbol of your outpouring in our life so that we may be able to experience the presence of God. Lord, naniniwala po kami sa aming pong pag-inom ng sasarong ito. Patuloy na ipapaalala mo sa amin na ikaw, O Diyos, ang siyang tunay na nagbigay sa amin ng access at kalayaan upang kami patuloy na lumapit sa iyo, dumulog sa iyo, at magpuri sa iyo. Lord, salamat po sa aming pakikisang ito. We praise you, we glorify you. In Jesus' name, tayo po uminom sa sarong ito. Hallelujah. Marami pong salamat at naniniwala po ako ay lahat po tayo patuloy po tayong lumapit at patuloy po tayong
manalangin sa Panginoon para po malampasan po natin ang pagsubok na ito. So tayo po, taas po natin ang ating mga kamay para po sa benediction. Father, we thank you, God. Salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. We thank you, Jesus. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Father in heaven, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po and happy weekend. To God be all the glory. Stay safe. Thank you po sa ating magaling na speaker na nag-share ng Word of God for today. And also, I would like to take this opportunity to thank you for attending our e-service for today. And now, let me share to you this verse. Ito po ay sulat ni Paul sa mga taga-Corinthians. Ito po ay mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. Sabi po dito, the point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give us as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ayan po ang sinabi ni Paul sa kanyang epistle sa mga taga-Corinthians. And now, God remind us today na kung saan we should be a cheerful giver. When we say a cheerful giver, what is in your heart, that matters. It may, sa ibang tao ay makikita nilang small amount lang ito, but it is in your heart. And that is what matters. And now, I invite you to pray for our tithes and offering. Father God in heaven, we just want to thank you for everything. Thank you for your faithfulness, and thank you for your great love for us. God, today, we want to lift up to you this tithes and offering. We pray na maging pleasing aroma po ito sa'yo. We pray for breakthroughs in our lives, and continue to cover us, to cover our family, our finances, our lives, and our career in your mighty hand. Father God, we lay it down to you. Have your way in us. We thank you, Jesus. To you be all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Once again, we would like to thank you for attending our e-service. Goodbye and God bless. See you next week.